So yun na nga, usap-usapan na under pressure na ang mga buwayang kongresista. At ibinahagi niya ni Attorney Trixie Cruz Angeles na maugong ang mga espekulasyon na ang investigasyon ng ombudsman sa salin at lifestyle ng 26 na mambabatas ay bahagi ng estratehiya di umano ng palasyo upang makuha ang kooperasyon ng Kongreso sa mga agenda ng kasalukuyang administrasyon. Umuugong din ang balita na parang malabo ang 106 na boto ng mga mambabatas para maipasa ang impeachment papuntang Senado. Kaya parang ginagawa ito ngayon ng Ombudsman. Ayon kasi sa balita ng Philippine Star, Ombudsman seeks silence of all House members, 26 to undergo lifestyle checks. Ayon sa post ni Attorney Trixie Cruz Angeles, under pressure. Itong news report ng One News at Philippine Star ay nagpaalala sa amin ng mga narinig namin last week sa Quezon City. May mga bulong-bulungan sa pasilyo ng batasan na tila nagkakaaberya sa numero para sa impeachment laban sa VP. Umuugong din ang mga balita mula sa Agham Road na nanganganib umanong hindi makuha ang 106 votes para sa impeachment case ng Vice Presidente. Dahil dito, nagpapakilos na di umano ng matinding pressure sa mga kongresista upang bumoto ng pabor sa impeachment. Layunin umano nitong paigtingin ang pagkasira sa reputasyon ng Vice Presidente sa mata ng publiko. Ang mga dagdag na bulong na ito di umano ay personal na hiling ni Ma'am Xi. Sila na di umano ang bahala sa mainstream media at social media basta siguraduhin lang na ma-impeach si VP sa mababang kapulungan at bahala na si Batman sa mangyayari sa Senado. Kung iisipin mo talaga, ito ay isang malinaw na bahagi ng kampanyang sirain ang pamilyang Duterte. Ang mga kaduda-dudang ebidensya gaya ng mga dokumento ni Trillanes na makailang beses nang nadibang at testimonya ng isang makukulong na inaakusahang kidnapper na si Ramil Madriaga. Ang lahat ng ito ay di umanong utos mula sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan, si Ma'am Xi. Siya na di umano ang bahala sa pagkontrol ang naratibo sa mainstream media at social media. Ang tanging target ay maipasa ang impeachment sa mababang kapulungan. Ano man ang kahinatnan nito sa Senado, maugong mga espekulasyon na imbestigahan ng ombudsman sa salin at lifestyle ng 26 na mambabatas ay bahagi ng estratehiya ng palasyo upang makuha ang kooperasyon ng Kongreso sa mga agenda ng kasalukuyang administrasyon. So ano sa tingin ninyo? Opinyon ni Atty. Trixie Cruz Angeles, nanakot kaya sa mga mambabatas na alanganing bumoto ng yes para sa impeachment ni Vice President Sara? Kung totoo man itong mga espekulasyon na ito, ay parang pambablackmail sa ating mga mambabatas, ano? Papipilitan kang bumoto ng yes para lang hindi maimbestigahan ang iyong lifestyle at salin. Patunay lamang na napakalakas talaga ni Vice President Sara. Abaya kalain mo, last year na impeachment, hindi nila nagawa. Ngayon, ay parang malabo na naman, Kaya't patunay lang na napakalakas talaga ni VP Sara. Panoorin pa natin ang video na ito. Oy, aminin nyo, malakas talaga si Sara Duterte. Dahil kung hindi ito malakas, in-impeach nyo last year, i-impeach nyo uli ngayon. Gusto nyo, umattend siya sa mini trial ninyo. Bakit siya attend, ha? Yung itatanong nyo dyan, itatanong nyo rin sa Senado. Tama. Kayo yung taga-usig, di ba? Bakit 2 beses siyang mag-a-appear sa inyo? Mag-a-appear sa inyo ngayon, mag-a-appear din sa Senado. Mga ulol pala. Ngayon, buko na wala kayong ebidensya. Tama. Si Madriaga, binigyan lang ng bandila, grinit ng happy birthday, malapit na kay Sara. Mga ulol. Yung AMLAC,
Pinagsama-sama niyo yung bank transactions, bilyon ang inabot, paldo na. Instant billionaire, no? Kingina. Ginagawa niyong bobo ang mga Pilipino. Hoy! Magsitigil na kayo. Wala na kayong pag-asa. Ha? Si Sara Duterte magiging presidente na. At pag presidente na siya, ihanda nyo na lang yung mga sarili nyo para sagutin yung inyong mga kasalanan sa bayan. Ayun. Lalong-lalo na yung pagnanakaw nyo sa pera ng taong bayan. Tama. Kasi naman, siya inaakusahan yung nagnakaw. Trilyon ang nawawala, hindi man lang ninyo maimbestigahan ng tama. Puro kayo palusot. Kahit nasa Senado yung Blue Ribbon, parang palagi silang walang ebidensya. Klaro, inamin mismo ng Pangulo na may nagnakaw. Inamin ni Martin Romualdez na may nagnakaw. Inamin ni Saldico na may nagnakaw. Pero wala man lang sa inyo makapagturo kung sino. Paano sila lang din? Paano? Ha? Kahit anong gawin ni Sara Duterte pa rin kami. Lalong tumitibay ang paniniwala namin na talagang mga tiwali kayo. At yung hindi kasama sa katiwalian, tinatanggal ninyo. Ayun. Sayang ang bayot. Tama, kung sino yung hindi kaalyado sa pagnanakaw, ay kanilang tinatanggal, pilit inaalis. Siyempre nga naman tinik para sa kanila na mapigilan pa yung kanilang patuloy na pagnanakaw. Ang tapang ni VP Sara, siya yung nagbulgar sa simula pa lamang ng korupsyon na sino daw ang may hawak ng budget ng Pilipinas, dalawa lamang itong si Romualdez at si Saldico. At tama, kalaunan, tama ang kanyang sinabi. Tama ang sinabi ni VP Sara na mayroon talagang korupsyon sa Marcos administration. Kaya nga siya kumalas. Kasi nga, may korupsyon at ayaw niyang madamay. Ngayong kontra siya sa korupsyon, siya ngayon ang inaakusahan ng Marcos administration na nagnakaw. Ngayong trilyong piso ang nawawala, ang ninakaw sa kabanang bayan. Tapos kung sino pa yung nagbulgar ng korupsyon, matapang na nagbulgar ng korupsyon, ay siya pa yung inaakusahan ngayon na magnanakaw at nagnakaw daw. Isang korap daw. At ngayon balak niyo patalsikin. Kasi natatakot kayo na maging presidente si VP Sara. Sa 2028, sigurado lahat kayo ng mga naninira, lahat kayo na gustong patalsikin siya, ay sigurado sa 2028 may kalalagyan kayo. Alalahanin ninyo, mas malala pa at mas matapang pa si VP Sara kaysa sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Kaya't magdasal-dasal na kayo simula ngayon. Lalo't kapag hindi nagtagumpay ang inyong plano na mapatalsik at ma-impeach si VP Sara, ay nako, mga ibang bansa na kayo, magtago na kayo. Sa tingin nyo ba, makakakuha kaya ang Kamara ng 106 votes para ma-impeach si VP Sara sa Kamara at ma-transfer na o ma-transmit na itong impeachment sa Senado? At magkaroon na tayo ng Senate trial. Sa tingin nyo ba, maaabot kaya nila ang 106 na votes? Abay, ishare mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.